Lacson bumilib sa ginawa ni President Marcos dahil genius mind ni PBBM nakita ang peligro na nakita ni Lacson bago pa mangyari ang hindi inaasahan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Dahil dito, 3 items na lamang ang natira sa unprogrammed appropriations. 3 item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97,305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund. Roughly 150 billion, 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Pangulong Bongbong Marcos at Ping Lacson ang pagburok ng mga ghost projects sa 2026 budget. Akala namang mahilig mag-insert sa budget ay makakalusot sila ngayong 2026, pero hinarang ito ng veto pen ni President Bongbong Marcos Jr. na ikinagulat at ikinatuwa ni Senator Ping Lacson. Halos 92 bilyong piso kasi na non-essential and program funds ang tinapyas ng Pangulo upang protektahan ang kaban ng bayan. Sa pagtatapos ng videong ito, malalaman nyo kung paano tuluyang binura ni Pangulong Bongbong Marcos ang EPAL system sa pamimigay ng ayuda. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. Ang veto power ni PBBM sa paglagda ng 6.793 trilyong piso na national budget para sa 2026, hindi naging rubber stamp si Marcos Jr. pero ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para alisin ang 38% ng unprogrammed appropriations. Ayon kay Lacson, ito ang pinakamababang level ng unprogrammed funds simula noong 2019. Tinira lamang ng Pangulo ang mga critical na pondo gaya ng 50 bilyong piso para sa AFP modernization at pondo para sa mga foreign assisted projects. Therefore, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pera ay mapupunta sa seguridad at pag-unlad, hindi sa bulsa ng mga fixer. Ban sa political patronage. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ni Lacson na sinuportahan ni PBBM ay ang pagbabawal sa mga politiko na makialam sa pamimigay ng ayuda o financial assistance. Pero hindi lang ito basta polisiya, ito ay nakasulat na sa batas. Wala nang mukha ng politiko o referral mula sa kanila bago makakuha ng tulong ang mahihirap. Ang tulong ay dapat ibigay batay sa pangangailangan at hindi sa utang na loob sa politiko. Therefore, winakasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumang sistema ng political patronage na matagal nang inirereklamo ng taong bayan. The genius move, ang peligro na iniwasan. Bakit bilib si Lacson? Dahil nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang peligro ng highly questionable na mga probisyon na naging kontrobersyal noong 2024, gaya ng paglipat ng pondo mula sa PhilHealth patungong Treasury. Pero sa 2026 budget, sinarado na ang mga butas na ito. Ang genius mind na nakita ni Lacson ay ang pagiging proactive ng Pangulo sa pagveto bago pa maging disastrous ang disbursement ng pondo. Therefore, ang 2026 budget ay may tuturing na isa sa pinakamalinis at pinakatransparent sa kasaysayan ng bansa. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon. Ang paglilinis ni Pangulong Bongbong Marcos at Lacson sa budget ay nagpapaalala sa atin ng prinsipyo ng Biblia tungkol sa pangangasiwa sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin. Lucas 16 verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang madaya sa kakaunti ay madaya rin sa marami. Ang pambansang budget ay hindi pera ng gobyerno, kundi pera ng taong bayan na pinagkatiwala sa mga lider. Pero madalas itong nagiging litsa ng kasakiman. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagveto sa mga non-essential items ay isang halimbawa ng pagiging matapat na katiwala. Hindi niya hinayaang maaksaya ang bilyon-bilyon sa mga bagay na walang pakinabang.
Ang awa ng ating Panginoong Diyos ay nasa mga pinunong may malasakit at ang kanyang pag-ibig ay humihingi ng katapatan sa bawat sentimo. Therefore, ang hamon sa bawat isa sa atin mula sa Pangulo hanggang sa ordinaryong mamamayan ay maging tapat sa anumang hawak nating resources. Kapag tayo ay tapat sa pagpapatakbo ng ating bansa o maging ng ating sariling pamilya, binubuksan natin ang pinto para sa mas malaking pagpapala mula sa langit. Sa ating Panginoon Hesus, ang tunay na kayamanan ay hindi ang bilyon sa bangko, kundi ang malinis na buti na nagsabing, naging tapat ako sa ipinagkatiwala sa akin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa mga lider na naninindigan para sa katapatan at katarungan sa ating bayan. Idinidalangin po namin na patuloy mong gabayan si President Marcos Jr. at ang kanyang mga mambabatas na laging unahin ang kapakanan ng mga tunay na nangangailangan. Naway mawala ang korupsyon at pag-iimbot sa aming gobyerno at turuan niyo po kaming lahat na maging tapat na katiwala sa iyong mga biyaya. At higit sa lahat, ituon ang aming pansin sa mga makalangit na bagay dahil ang aming buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos at tulungan niyo po kaming mas makilala po namin ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Salamat po sa inyo pong dakilang pag-ibig at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus.